Subalit, yan. Tingnan nyo ha? May pasubalit, may banta, may paalaala ang Diyos. Subalit kung kayo ay natatakot, nangangamba, na matustusan ng inyong 4 na asawa, isa lang. Tanungin ko kayo, ano ang relihiyon na nagbabawal na mag-asawang higit sa isa pag hindi niya kaya? Anong relihiyon na yun? Islam lang. Dahil kung pag-aaralan nyo sa ibang relihiyon, bawal nga ang mag-asawa ng isa. Pero nung mga bit ay walang bawal. Okay. Tama? Tanungin kita, sister, ngayon. Anong gusto mo? Asawa o kabit? Oh, tingnan nyo. Sa Islam, ang pag-aasawa legal. Legal o illegal? Legal, asawa nga eh. Alangan tawagin kang, oy kabit, oy kabit. Ah, pangit yun. Diba? Pero pag sinabing asawa, kasal. Pinan lang, lip-in, pin-English pa, eh, pero kabit. Diba? Naintindihan niyo ako? Yun, ang pag-aasawang higit sa isa ay pinahintulutan at hindi pinag-uutos. Anong kaibahan ng pinahintulutan sa pinag-uutos? Ha? Bakit pinahintulutan? Upang ang mga Muslim na kalalakihan ay hindi magkasala ng pangangalunya at pakikiapit sa hindi niya asawa. Bakit? Halimbawa, tingnan yung sister ha, para sa inyo din ito, mga sister. May utos ng Diyos na ito, na pinahintulot ng Diyos na ito. Para sa inyo itong kababayan, hindi para sa amin. Obligasyon pa nga namin yan eh, pag-aasawa. Oh, malaking obligasyon pa yan. Napakalaking obligasyon yan. Samantalang ang babae, 4 lang ang gagawin, makakapasok na sa paraiso eh. Ano yung 4 na yon? Tingnan nyo ha. Una, sitrul aura. O, tekpan mo lang masailang bahagi ng katawan mo. Ingatin mo yung puri mo, yung pagkatao mo. Yan ang una. Pangalawa, magdasal ka. O, palagayan mo magdasal. Pangatlo, mag-ayuno ka sa buwan ng Ramadan. O, mag-ayuno ka sa mga sunna o mga voluntaryong pag-ayuno. At ang pang-4 na gagawin lang ng babae, sumunod sa kanyang asawa. Sipin mo, 4 lang. Pero ang lalaki ay napakadaming obligasyon. Itatanong sa kanyang asawa niya. Kung 4 pa yan, di 4 ang itatanong sa kanya. O itatanong pa, sa paano mo binuhay ang mga asawang ito? Paano pa binuhay yung mga anak mo? Isipin mo, daming katanungan, mabigat sa lalaki yan. Sa babae, napakagaan. So bakit po? Bakit pinahintulutan ng Diyos ito na mag-asawa ang lalaki ng higit sa isa? Upang hindi siya magkasala ng pangangulo niya at pakikiapit. Halimbawa, ang isang lalaking Muslim, mayaman, malakas pa yung katawan, kahit pigilan mo yan, na mag-asawa, na mga bit, dahil malakas nga ang katawan yan, dahil mayroon kang kakayanan yan, mayaman pa, habulin niya ng babae, mayaman pa eh, lalo kung magandang lalaki pa. Anong gagawin yan? Anong gagawin? Ang gagawin lamang para hindi siya magkasala at palig naman yung asawa, at paalam sa asawa kung palig. Kapakalan yung pakakasal yun. Kailangan yung lalaki malakas. Physically kapabol. Financial kapabol. Financial at physical. Kasi kung wala rin sa loob sa iyo, hindi pa pwede mong katawa. Diba, mayaman yung lalaki. Wala namang yaman. Wala kayamanan. Hindi siya pwede mag-asawa. Malakas nga, wala namang yaman. O, hindi rin pwede siya mag-asawa. Kailangan yung dalawang ito nasa sa kanya. Mayaman may lakas pa. Kasi hindi lang naman nabubuhay ang babae sa financial na bagay, kundi nabubuhay din ang babae sa pagkaligayahan niya, sa pagnanasa niya. Okay? Ay mayroon nga milyonaryo mag-asawa, hindi na naibibigay ng lalaki yung karapatan niya, o naghanap ng lalaki yung magpapaligaya sa kanya. Nagkahiwalay din. O kaya yung dalawang yung requirements ay dapat nasa lalaking ito.